Update naman tayo ngayon kay Kibolok. Anong ginagawa niyo dyan sa PRO 11 sa Davao? Ba't hanggang ngayon di niyo pa maaresto si Kibolok? Ano bang operation ang ginagawa niyo? Sana sana galingan niyo pang konti. Oo, sana galingan niyo pang konti. Kasi yung warrant niya hindi lang pang hindi lang to pang Senate hindi lang pang Senate, hindi lang pang lower house. Yung yung warrant niya dalawa na, isang Pasig, isang Davao Court. Pasig and Davao Court, guys. Oo. So sana galingan nyo pa kasi 4 na yan eh. Paano pag dumating pa yung sa Amerika, nagpa-extradition bigla si Amerika, o paano na yan? I'm sure alam nila kung nasaan yan. Wag nila nga sabihin na hindi nila alam. Alam nila yan. They have ways of finding out. Kung nasaan si Gibbs. Natataka nga ako hanggang ngayon wala pang reward dyan eh. Bakit hanggang ngayon walang bounty dyan kay Kibuloy? That's one way of making sure na maaresto siya. 'Di ba? Yung mga informants, syempre yung mga bounty hunters. Mayroong pinapanood dating bounty hunter, si Dog the Bounty Hunter. Yan. Ba't hanggang ngayon wala pa rin naglalabas ng bounty kay Kibuloy? Bakit? Dahil inunahan kayo? Inunahan kayo dun sa sinasabi niyang $2 million na bounty sa kanya? Alam nyo naman na lang yun, para lang pigilan kayo na it's exactly to prevent them from issuing a bounty. Kaya inunahan na kayo. That's mind conditioning. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna ay babate sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Take note, galing sa gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa Pilipinas through GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Kahit 1M lang, 1M pesos, may papatol dyan, maniwala kayo. Mga ganyan, tapos medyo nasa rural place ka pa, tulad ng Tamayong, may kukuha, may papatol dyan, kahit 1M. So, I'm pretty sure na maaresto naman to. Yun nga lang, what's taking them so long? But anyway, may update naman. Ang update is this. No SCTRO on Senate's arrest order versus Kibuloy. Ayun, patay. Medyo pahiya. Medyo napahiya dito si Kibuloy, guys. Require po nila yung respondents o yung Senate to file a comment on the petition of Pastor Kibuloy as well as yung prayer niya for the issuance of a TRO. Ibig sabihin nito, hindi naman po dininay ng Supreme Court yung TRO. 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa Senado para magkomentaryo sa inihaing petisyon ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Humiling ng Temporary Restraining Order o TRO ang kampo ni Kibuloy sa Korte Suprema laban sa arrest order na inilabas ng Senado dahil sa patuloy nitong hindi pagsipot sa investigasyon. So hindi ginrant yung TRO niya. Certiorari and prohibition under Rule 65 with prayer for issuance of temporary restraining order and or preliminary injunction. Yan. Sa Rule 65 kasi, mga kotsero, tatlo kasi yan. Petition for review on certiorari, petition for mandamus, tsaka petition for prohibition. Ito yun. Yung in-apply nila is petition for prohibition. Ang basis nito usually is for lalo sa prohibition is grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. Ibig sabihin, nag-file si Kibuloy, yung mga abogado niya, nag-file ng petisyon sa Supreme Court. Hinihiling nila sa Supreme Court na number 1,
i-review yung actions na ginawa ng Senate. Number 1. Number 2, dalawang aspeto to eh. Tapos meron pang, actually, dalawang aspeto to. So una, gusto nilang ipa-review yung actions ng Senate, which is yung pag-i-issue ng warrant of arrest. Ang sabi nila, Supreme Court, baka naman pwede mong pag-aralan kung ang pag-issue ng warrant of arrest nitong Senado ay may vina-violate na karapatan ko. Kaya nga may certiorari. Review on certiorari. Ano yung posible na violation ng kanyang karapatan? Yun nga, yung lack of yung pag-issue daw ng warrant of arrest ay wala sa jurisdiction ng Senado. Lack of or in excess of. So, ibig sabihin, lack of, wala sa jurisdiction nila, wala silang karapatan gawin yun, or in excess. May karapatan sila, pero sumobra naman sa pag-issue ng karapatan. Yun. So, yun yung nireklamo niya na isang aspect. Pangalawa, is dahil na ilabas na yung warrant of arrest, gusto nila i-prohibit yung implementation nun. Nailabas na eh. So ngayon, pipigilan nila yung implementation ng warrant of arrest ng Senate. Hindi ito sa court ha. Hindi ito yung sa court. Di ba kasi 4 yung warrant of arrest niya. Nangongolekta ng warrant eh. May sa lower house, may sa Senate, meron sa Davao RTC, meron sa Pasig RTC. Ang pinag-uusapan lang natin dito sa certiorari na to, ay yung sa Senate na warrant of arrest. Senate lang to. Wala yung sa Davao, wala yung sa lower house, wala rin yung sa Pasig. So, anong sinasabi niya? Mga justices ng Senate, baka naman, sabi, ng Supreme Court, baka naman, pwede po, pigilan nyo yung pag-implement ng warrant sa akin, sabi. Mag-issue po kayo. Kaya may prayer for issuance eh. Ayan, prayer for issuance of TRO and or preliminary injunction. Issue po kayo ng TRO, mga ma'am sir. Issue po kayo ng TRO dahil sa aking palagay, ang aking karapatan ay nasisikil. Dahil lang isang body, isang government body, or isang opisina, or isang government body, ay lumalampas sa kanyang jurisdiction. Kaya ganun yung yun yung dalawang aspect niyan. Kaya dalawa rin yung response. Sa pansin niyo yung sinabi kanina ni Spox ng SC, dalawang aspeto yung response. Una, pinaparespond daw si Senate. Yung response na yon, mga kotsero, para yun dun sa review on certiorari. Pangalawa, hindi nila ginrant yung prohibition. Kaya standing pa rin yung warrant. Yun. Hindi ginrant yung prohibition niya. Kasi usually, kapag ganito, sasabihin na ng Supreme Court. I-grant na namin yung yung prohibition. Tsaka yung prayer for TRO. Pero hindi yun ang ginawa. Lalo na kung yung konteksto ni tawag dito. Yung konteksto ng tawag dito nung temporary restraining order niya isang banta sa kanyang buhay o sa mga property. Usually igagrant talaga yan ng Supreme Court. Yung may urgency, it's urgent and necessary. Yun, usually pag ganun. Ginagrant yan ng korte. Mabilisan yan. Baka hindi nakitaan ng Supreme Court na urgent and necessary. At walang threat, walang banta sa buhay o pagkatao ni Kibuloc. Kaya hindi ginrant yung TRO. Tuloy pa rin yung warrant. Pinagko-comment lang si tawag dito, si Senate. Yun. Tuloy natin to. Investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng pang-aabuso. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, April 3 nang ipag-utos ito ng Korte Suprema at magsisimula ang 10 araw sa oras na matanggap na ng respondents ang notice mula sa Clerk of Court ng Korte Suprema.
Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizon Tiveros na nangunguna sa investigasyon sa Senado, handa siyang sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. Nakahanda rin anya ang kanyang abogado na si dating Senior Associate Justice Antonio Carpio para pag-aralan ng petisyon at tumugon sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon kay Senator Hontiveros, bagaman hindi pa nila natatanggap at nababasa ang kopya ng kautusan, tutugon anya sila sa direktiba ng kataas-taasang hukuman bilang pagkilala sa separation of powers at mataas na pagrespeto sa mga institusyon sa bansa. Umaasa ang mambabatas na gagabay sa lahat ang naturang prinsipyo kasama na anya ang puganting si Quiboloy. Wala pa namang pahayag si Senate President Juan Miguel Big Zubiri kaugnay ng direktiba ng Korte Suprema. Harleen Delgado. Pugante pala eh. Pugante ka raw, Kims, oh. Payag ka nun. Pugante ka raw, oh. Papayag ka ba niyan, Kims? Pugante ka raw. Naalala ko nung in-interview yung, sino ba to? Yung isang abogado ni Kims. Diba? Sabi niya, hindi niyo pa pwedeng matrato na fugitive yung kliyente ko, hindi pa kasi kino-question pa namin yan sa Supreme Court etc. Kino-question pa namin yung charges niya etc. Well, nagsalita ang Supreme Court. Hindi kailangan na i-verify yung pagiging pugante. Basta merong kaso tapos nagtatago ka, pugante ka. Nagsalita na yung Supreme Court diyan. So, ganun lang naman kasi kasimple ang buhay. Ang problema dito sa mga Duterte Balahura supporters, maipagtanggol lang si Digong, mapagtanggol lang yung mga taong nakapaligid sa kanya, again, willing sila na isuko ang kanilang mga common sense. Willing sila Willing sila isuko ang common sense nila, guys. Kayo bahala. Kayo naman yan, di naman ako yan eh. Oo, so okay lang yun, bahala kayo dyan. Ito yung balita na yun. March 20 yun eh. Ayan, March 20. Quiboloy may challenge Senate arrest order before Supreme Court, sabi ng kanyang abogado. Yan. O iba dito. Dami niyang abogado Dito si Attorney Elvis Balayan. Doon naman sa isa, saan kaya to? Baka siya yung sa court dito sa Davao. Or baka siya yung abogado sa Senate. I don't know. Ang dami nang naririnig. Si Attorney Topacio, Attorney Torion, tapos ngayon may Attorney Balayan pa. Diyos ko. May lalabas pa bang isa? Sagarin nyo na! Sagarin nyo na, guys! Ang dami abogado. Oo, ang dami abogado. But anyway, sabi niya, isa-challenge na sa Supreme Court. Which they did. And, ang nangyari, wala. Nangyari. Magre-respond pa si Senate. Pero again, mga kotsero, ang highlight dito, hindi binigyan ng TRO. Hindi siya inisyuhan ng TRO, guys. Walang TRO. Ibig sabihin, walang nakitang dahilan ang ating kataas-taasang korte, Supreme Court, wala silang nakitang dahilan para pigilan ang pagpapaaresto kay Quibulok. Ayan. Quiboloy had questioned the order for supposedly being unjust and unconstitutional. Sabi ni Quiboloy, hindi makatao yan. Hindi yan makakonstitusyon, etc. Oo, kaso hindi Hindi umagri sa'yo ng Supreme Court, Quibulok. Oo, baka kasi, alam mo kasi Quibulok, hindi porke iniisip mo na ikaw ang master of the universe. It is in fact true. Hindi. Hindi ganun. It doesn't work like that. hindi ganun yung drama na yan. Kaya mo isipin yun. Kaya mo isipin ganun, Quibulok. Malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mag-a-adjust sa'yo ang mundo. Lalo na malabo pa sa sabaw ng pusit na mag-a-adjust sa'yo ang rules of court. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit na mag-a-adjust para sa'yo ang Supreme Court. Sige, bulok naman kasi. Suko ka na lang, tayo pa sinasabi.
Nung una, naghahamon, kasuhan daw siya. Kasuhan niyo ako sa korte! Kasuhan niyo ako sa korte! Yun ang sinasabi ni Kibulok. Kasuhan niyo ako! Kasuhan daw siya. O ngayon may kaso na. Asa na? Bigla nang tago. Wala talaga. Mga tropa ni Digong talaga. Mga duwag. Mga tropa ni Diggs. Mga duwag. Kaya ganyan. Kaya nagkakaganyan, guys. Wala. It is what it is. Alam ko ba, matapang siya. Sabi niya, haharapin daw niya lahat sa korte. Tapos all of a sudden, biglang, kasi meron kasing, kapag sumuko ako, i-rendition na nila ako. Oy, anak ka ng tipaklong naman. Lang isang salita talaga tong anong to. Rapist na to. Pagtanggol mo naman yung pangalan mo, at least, di ba, ipaglaban mo naman yung pangalan mo, if not for anything else. Di ba? Basic yun eh. Hahayaan mo talaga na ang buong mundo makikilala ka maliban sa pagiging pastor, pastor rapist. Tatapang nyo pag nasa TV kayo. Willing, handa ako mamatay para sa bayan ko, etc., etc. O sige nga, labas ka nga kung talagang matapang ka. Sabi mo, i-rendition ka, di ba? Ba't ka nagtatago? Akala ko ba handa ka mamatay para sa bayan? Labas ka na. Kung sa palagay mo, papatayin ka para sa bansa, o di why not? Papatay ka na para sa bansa. Labas ka na. Ngayon, dahil ganito, dahil duwag-duwag sila, di lalong nagkakaroon ng pampropaganda ang mga dilawan. Diba? Abogado ko, si former Justice Carpio. Sabi ni Risa Ontiveros. Medyo mayabang to si Risa Ontiveros eh. Hindi pala medyo, mayabang talaga. Sabi niya, handa ako para sagutin ang anumang utos ng Korte Suprema. My counsel, former Senior Associate Justice Antonio Carpio, is with me, ready to study, deliberate, and respond as soon as possible. Yabang! Yabang yarn. Palibasa. Yung counsel niya, dating justice ng Supreme Court. Although mahilig mag-imbento ng kwento yan, tulad nung 203 billion na tax evasion daw, na estate tax. Yan. So, ngayon, dahil ganyan-ganyan sila, kasalanan din to ng mga kasalanan din to ng mga DDS, ng mga Duterte supporters. Kung bakit dumalakas ng ganito mga dilawan ulit. Kasalanan nila yan eh. Bakit? Inonsi nila si Bongbong eh. Akala yata kasi nitong mga itong mga DDS na to, lalo na ng mga Duterte Balahura supporters, tsaka yung mga influencers nila. Akala yata kasi nila, kaya nilang mag-isa. Niloko nila yung sarili nila. Niloko nila yung mga sarili nila. Kinumbinsi nila yung sarili nila na yung nagpapanalo daw kay Bongbong Marcos, sila. O ngayon, ano nangyari? Akala nyo kayo? Ni hindi nga kayo makapuno ng isang stadium sa Tagum? Ni hindi nyo maisara ang Cebu? Ni hindi nyo maisara ang Davao City? Davao City na yun, mga kotsero partida. Lugar na nila yun. Lugar na nila yun. Hindi pa nila maisarado. Inonsin nyo si Bongbong Marcos eh. O di mawawalan kayo talaga ng suporta. Tapos ngayon, nagreklamo sila, nagbabalikan ng mga dilawan talaga sa panahon ni Bongbong Marcos, etc., etc., lumalakas na naman mga dilawan. Kasalanan nyo yan. Hindi kasi kayo kumampi sa malakas. O ngayon, nag-iiyak kayo. Wala kayo, hindi kayo makabalik. Hindi kasi kayo kumampi sa malakas. Kasalanan nyo yan. Oh, sorry kayo. Inaway-away nyo eh. Dinistab-distab nyo eh. O, kayo mga kotsero, alam nyo yung kwento ko tungkol dyan. Supporter ako ni Digong up until nag-distab-distab siya.
I was a supporter of Digong up until siguro mga November last year. Nung biglang pumutok yung ingay ng distab na yan. Oh. Ganun talaga. Nakaka-turn off kasi. Nakaka-turn off. Sino ba naman tao, mga kotsero? Sinong taong nasa matinong kaisipan ang kakampi sa isang grupo na ang gusto ay pabagsakin ng bansa? How? Paano nila pababagsakin ng bansa? By destabilizing the economy, by destabilizing the government, by libeling and slandering the elected officials. Sino ba namang matinong taong susuporta sa ganun? Wala matinong taong mapayag sa ganun. Ang papayag lang sa ganun, mga katulad nyo lang na siraulo din. Eh kung hindi nyo inaway si PBBM, hindi makakabalik tong mga to. O ngayon, maingay sila. Nag-iingay sila. Bakit? Nasa tama sila eh. Anong gagawin natin? Hindi kayo makampihan ng mga pro-admin. Bakit? Tinawag nyo ba naman bangag si Presidente? Ano kayo kakampihan? Tsaka wala kayo sa tama eh. Paano bang gagawin? Paano ba pinagtatanggol ang mga grupo na wala sa tama? Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you next time sa ating next Go Giant Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Bye. See you. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?